dahil alam na rin naman niya kung nasaan ito. Ilang saglit pa, narinig ang pagsigaw ng kaklase nila sa labas. Sinabi ng lalaki na nakita na niya ang bag pero halos maubos na ito dahil sa pagkasunog. Nagmamadali namang tumakbo si Carl palabas para tingnan kung may maisasalba pa ba sa gamit niya. Ngunit wala na talaga. Mabigat sa kalooban ng binatilyo na ang pinaghirapan ng mga magulang niya ay nasunog ng ganun lang. Sa sama ng loob ni Carl, hindi niya kinaya ang maiyak. Oh, kawawa naman ang bata. Nasunog ang basura niya. Alam ko ikaw ang may kasalanan nito. Kasalanan mo kung bakit nasunog ang gamit ko. Aray! Ano ba ginawa ko? Bakit na ako pinagbibintangan mo, ha? Talagang nagawa mo pa ako itulak? Kapag ikaw, isinumbong ko, mawawala ka ng tuluyan dito. Ang lakas sa loob mo. Wala akong pakialam. Pero ito ang tandaan mo. Lahat ng ginawa mo sa akin, pagsisisihan mo. Hindi dito matatapos ang lahat ng ito. Ang kasamaan ng ugali mo, may karma na babalik sa'yo. Matapos itong sabihin ni Carl ay agad siyang tumakbo palayo. Si Jana naman ay inalalayan ng kaibigan niya para makatayo. Ako pa ngayon ang tinakot niya? Bakit? Sino ba siya sa inakala niya? Karma, karma. Ano naman magagawa ng karma? Eh, hindi naman yung totoo, ano? Lumipas ang ilang araw hanggang sa ilang linggo at buwan. Hindi na nagpakita pa si Carl. Hindi na siya pumapasok at mukhang mas kinatuwa ito ni Jana. Siguro, nandun na si Carl sa lugar nila. Nagbibilag ng isda. Dismayado ang mukha ni Shane habang nakikita kung paano tumawa ang kaibigan. Iniba na lang niya ang usapan at napunta kung saan sila mamamalagi sa darating na bakasyon. Nabanggit ni Jana na pupunta sila sa kabilang isla at sinabi ni Shane na doon nakatira si na Carl. Nagtanong pa siya kung hindi ba siya natatakot dahil pupunta siya sa teritoryo ng batang inaapi niya. Matapang namang sinabi ni Jana na kailanman hindi siya matatakot dahil mayaman sila at lahat kaya nilang magawa kapag may pera sila. Nang kinahapunan, nagmamadaling umuwi si Jana sa bahay nila para mag-empake na ng mga dadalhin niya sa isla. Magtatagal sila doon ng ilang araw para sa bakasyon nila. Habang nag-eempake siya, napansin niya ang putol na pulseras galing sa gamit ni Carl. Nandito na pala tong basura na to. May itapon nga mamaya. Itinabi ni Jana ang pulseras sa gilid ng lamesa. Matapos nito ay lumabas na siya. Nakaligtaan niyang kunin ito para itapon sa labas. Mas nangingibabaw sa kanya ang tuwa na aalis siya kasama ang pamilya niya. Ngayon na lang ito mangyayari, kahit na wala pa roon ang kanyang ama. Sa wakas ay makakasama na niya ang nanay niya na hindi iniisip ang trabaho nito. Jana, dito ka na lang umupo sa tabi ko. Ayoko. Doon ako sa harapan. Hindi nga raw pwede ang bata sa harapan ng bangka. Baka mamaya, mahulog ka pa dyan. Ayoko. Gusto ko sa harapan ako uupo. Gusto ko makita ang dagat habang tumatawid tayo ng isla. Napakamot na lang sa ulo si Martin habang nakatingin sa pinsan niya. Ginagawa talaga ni Jana kung ano ang gusto niyang gawin. Walang kahit na sino ang pwedeng pumigil sa kanya. Tuwang-tuwa ang dalagita habang pinagmamasdan ang malinaw na karagatan. Saglit lang din ay nakarating na sila sa isla. Pagbaba niya, natanaw niya ang isang pamilyar na mukha. Matalim ang tingin nito patungo sa kanya. Irap lang ang naging tugon ni Jana. Kilala mo ba ang batang yun? Ang Batang Bigo, may igagaling pa sa tulong ng new laptop 3 Plus. May dagdag DJ tulong para dagdagan. Kuya, walang sukli. Wala ng Bigo Plus sa tulong ng laptop 3 Plus. Sino? Yung mukhang basura? Si Carl. Kaklase ko noon pero hindi na pumapasok ngayon. Bakit hindi na pumapasok? May nangyari ba sa kanya? Aba, malay ko sa kanya. Baka hindi na kinakain ng pamilya niya dahil mahirap lang sila. Bakit? Parang galit siya sa'yo. Nakita ko kung paano kanya tignan kanina. Baka naman may nagawa kang masama sa kanya. Ako? May gagawin? Wala kang ginagawa. Ang bait ko kaya. Baka kasi naiingit siya dahil ako nakakapag-aral. Tapos, mayaman pa.
Siya, andyan lang. Mangingisda yung tatay tapos wala maayos na buhay. Oh, bakit? Kasalanan ko ba yon? Huwag kang ganyan magsalita sa kanya. Malay mo naman, nagsisikap ang mga magulang niya para makapag-aral siya. Wala na akong pakialam doon. Saka, huwag mo nga akong pagsabihan. Magpinsan lang tayo, oy. At parehas lang tayo ng edad. Huwag mo nga sirain ang mood ko, Martin. Kahit na kung nakikita ko na may nagagawa kang bagay na hindi maganda sa kapwa mo, ayoko naman na hayaan ka na lang. Tignan mo nga kung paano ka magsalita sa iba. Labas ka na sa kung paano ako magsalita sa kanila, okay? Isa pa, nagsasabi naman ako ng totoo. Lumalabas lang sa bibig ko kung ano ang totoong nakikita ko. Bakit? Gaano ka ba kasigurado na totoo ang mga nakikita mo? Magpahinga na lang tayo dahil nasa bakasyon tayo. Huwag mo akong sinisermonan, ha? Dahil hindi rin naman kita papakinggan. Huwag mong sirain na masaya kong bakasyon. Nakakabwisit ka lang eh. Tuloy-tuloy na pumasok si Jana papasok sa kwarto niya. Iniwan niya si Martin na patuloy na naninermon sa kanya. Walang kahit na sino ang kayang hawakan siya sa leeg dahil lahat ng gusto niyang sabihin at gawin ay malaya siya. Hindi pa siya nagtatagal sa loob ay may kumatok na sa pinto niya. Binuksan niya yon at sa hindi inaasahan ay si Carl ang bumungad sa kanya. Agad na nawala ang masayang ngiti sa labi ng dalagita. Sa katunayan, iniisip niya na gusto niyang sipain si Carl. Huwag mo sabihin na hanggang dito sinusundan mo ako ng kamalasan mo. Pwede bang tantanan mo ako? Mas mabaho ka pa ngayon, amoy na bilad na isda. Iaabot ko lang sana itong mga kumot. Hindi pa kasi tapos ayusin ang kwartong yan. Kung gusto mo, lumabas ka muna saglit para maiayos ko. Ako na mag-aayos. Mamaya may mawala pa sa mga gamit ko, no? Baka nakawin tong mga to eh. At isa pa, umalis ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin, okay? Kung maaari, iwasan mo ko sa isa na to dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ano bang ginawa ko sa'yo at nagagalit ka sa akin? Hindi ba ikaw ang may ginawang kasalanan sa akin? Bakit ngayon? Parang ako pa ang dapat na umiwas sa'yo. Matagal na ako nakatira dito. Hoy! Wala kang ginagawang masama sa'yo, ha? Hindi ko kasalanan kung pinanganak ka mahirap at hindi makasabay sa buhay namin. Huwag kang manisi ng ibang tao. Alam mo kung sino ang dapat mong sisihin? Ang mga magulang mo. Hindi ko sinisisi ang mga magulang ko kung bakit kami mahirap. Dahil nakikita ko ang ginagawa nila para lang maging maayos ang buhay ko. Hindi ko lang magawang makapag-aral ngayon dahil may sumunog sa mga gamit ko. May nagnakaw pa ng mahalagang bagay sa akin. Malaman ko lang talaga kung sino ang gumawa nun. At sino mo na magnanakaw ng basura galing sa'yo? Eh di, kung gusto mo mag-aral ka ulit, pero huwag kung nasaan ako. Umalis ka na nga rito, nakakasira ka ng araw. Ang ganda-ganda ng bakasyon ko, no? Pabalagbag na isinara ni Jana ang pinto. Hindi niya man lang sinubukang tingnan kung nakasakit ba siya ng iba. Ang alam lang niya, gusto niyang magkaroon ng tahimik na bakasyon. Madilim na ang kapaligiran nang lumabas si Jana para maligo. Kasama niya ang pinsan niyang si Martin. Noong una, ayaw siyang samahan ni Martin, ngunit pinagbantaan ni Jana na isusumbong niya ito sa mga tita niya. Bakit kasi gabi ka pa maliligo? Tinatawag ka namin kanina para maligo, ayaw-ayaw ka pa. Tapos kung kailan ganitong oras, saka ka magtatawag. Ang init kaya kanina. Saka ngayon, no, tingnan mo, walang ganang tao sa paligid. Mas masaya kasi kapag ganito. Tapos, mas lalo pa akong mag-e-enjoy kasi wala akong makikita ng mga pakalat-kalat na hampas lupa. Pinagsasabihan na kita, Jana, na huwag ka magsasalita ng ganyan sa kapwa mo. Hindi magandang pakinggan. Eh di huwag mo kasi itanong sa akin kung bakit gusto kong gabi magpunta rito. Paano? Delikado na ang ganitong oras. Hindi mo ba nakikita? Paano kung malunod ka pa dyan? Hindi ako marunong lumangoy, ha? Basta, huwag ka lang pupunta sa malalim. Baka kasi mapaano ka pa. Chill ka lang kasi, Martin. Masyado kang kabado eh. Daig mo pa ang mga tsahin natin kung nervous eh. Makinig ka na nga lang kasi. Mahirap ba para sa'yo na pakinggan man lang ang mga sinasabi ko sa'yo? Hoy, huwag mo kayo inuutusan ha. Kung gusto mo, dyan ka na lang sa mababang maligo. Ang tuwag masyado nito. Para kang hindi lalaki, no? Ay, ano? Lalaki ka nga ba ha, Martin? Gusto mo isumbong kita sa tatay mo? Hindi na hinintay pa ni Jana na magsalita ang pinsan. Lumundag na siya sa dagat at sayang-saya siyang ginagawa ito. Malamig ang simoy ng hangin at ganun din sa balat ang tubig.
Mas nakakaramdam ng kaginhawaan si Jana habang ginagawa niya ito. Si Martin naman ay nakalublob lang ang paa sa tubig at pinagmamasdan siya. Makas din ang pag-aalala kay Martin. Kilala niya ang pinsan niya. Kapag may ginusto itong gawin, ay gagawin talaga nito. Jana, lumalayo ka na. Huwag ka na magpunta dyan. Baka malunod ka pa. Dito ka na lang kasi. Makakalangoy ka rin naman sa mababaw. Marunong akong lumangoy, huwag ka mag-alala. Wala namang hila sa akin dito, ano? Ano yun? Pantay ka! Bakit? Anong nangyayari sa'yo dyan? Tara na. Dito ka kasi sa mababaw. Hindi na pinansin ni Jana ang sigaw ng pinsan niya. Napalayo rin ang langoy ng dalagita matapos niyang makaramdam ng malamig sa paa niya. Para bang may nabangga siya sa ilalim ng dagat. Hindi yun bato dahil hindi matigas. Ilang sandali pa, napansin niyang may lumulutang na buhok sa harapan niya. Pilit niyang hinahawi ito ngunit hindi nawawala. Para bang pinalilibutan siya ng buhok hanggang sa lumutang sa harapan niya ang isang mukha. Nakadilat ito, ngunit ang mukha ay napupuno ng mga itim na ugat. Nanlamig siya sa nakita niya. Hindi ito isang panaginip lang. Hindi na tumagal ang sigaw ni Jana matapos na may humila sa paa niya pailalim sa dagat. Mahigpit ang pagkakahawak na yon at mabigat. Pakiramdam niya ay unti-unti na rin nauubos ang hininga. Pinipilit niyang umahon, ngunit mabigat ang kanyang katawan. Hindi niya rin maipiglas ang mga paa niya dahil sa may mahigpit na nakakapit sa kanya. Nakapikit si Jana habang pinipilit ang kamay niya lumangoy pa itaas. Ilang sandali pa ay may humila sa kanya. Doon ay nakahinga siya ngunit habon. Bitbit siya ng isang lalaki. Ano yun? Bakit may biglang humila sa akin pailalim? Ano nangyayari? Pinagsabihan ng lalaki si Jana na mag-ingat siya sa pagpunta sa malalim na parte, lalo na kung hindi naman siya marunong lumangoy. Pinaglaban pa ng dalagita na may humila sa paa niya, ngunit sinabi lang ng lalaki na ganun daw talaga ang nangyayari sa mga batang matitigas ang ulo. Kaya kung ayaw niyang mapahamak, matuto siyang ayusin ang ugali niya. Sa totoo lang ay nakakakilabot ang boses ng lalaki, lalo pa at may pagbabanta ang mga salita nito. Nagtungo na sila sa dalampasigan kung saan ibinaba ng lalaki si Jana. Agad naman na tumakbo papunta sa kanya si Martin. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang pinsan. Salamat po, kuya. Ay, ano ka ba naman, Jana? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang magpupunta sa malalim? Ano bang nangyari sa'yo? Ay, tara na nga. Bumalik na tayo sa kubo. Baka mapaano ka pa. Mayayari pa talaga ako kay tita. Ang tigas kasi ng ulo mo. Kapag pinagsasabihan ka, makinig ka naman. Lagi nila ang gusto mo masunod. Kahit na ipapahamak mo yun. Pwede ba? Nakita mo naman nalunod na ako eh. Panay ka pa salita. Hindi naman ikaw ang tumulong sa akin ah. Nakakariddi ang boses mo. Huwag mo lang sabihin kay mami ah. Baka mapagalitan pa ako eh. Ikaw kasi eh. Ikaw talaga may kasalanan nito. Sa akin ka pa nagagalit ngayon? Pasalamat ka nga nakatawag agad ako ng tutulong sa'yo. Paano kung walang tao sa paligid? Matatagpuan ka na lang namin na palutang-lutang. Matigas kasi masyado ang ulo mo. Palagi na lang ang gusto mong dapat na masunod. Ang hilig mong manisin ng mga nagagawa mong mali. Sana sa susunod, Jana, kaya mo nang tanggapin kung ano talaga ang nagawa mong mali. Nakakawalang gana naman. Dapat hindi ka lang sumama dito eh. Papagalitan mo pa ako. Isa pa, alam ko sa sarili ko ang mga ginagawa ko. Wala akong pagkakamali ano. Hindi ako nagkakamali. Nasa tao na lang yan kung paano nila tatanggapin na ako ang tama. Ikaw ang tama? May tama ba sa mga maling nagagawa mo? Dapat, ikaw ang mas nakakaalam yan. Alam mo, ikakapahamak mo ang kataasan ng pride mo. Manahimik ka na lang, Martin. Wala ka namang naitutulong eh. Natapos na, okay? Nakita mo naman, di ba? Okay na ako. Nabuhay ako. At manahimik ka na. Padabog na umalis si Jana sa harapan ni Martin. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo, nasa lubong niya ang nanay ni Carl. Napahinto ang ginang habang nakatingin kay Jana. Mukhang sa pagkakataon na ito,
Sila ang napagbuntunan ng galit ng dalagita. Anong tinitingin mo sa akin? Ngayon ka na ba nakakita ng taong ayos, ha? Palibasa kasi mga dukha kayo rito eh. Tingnan mo, halata naman sa mga suot at balat ninyo na mahihirap kayo. Ano bang kamalasan ng bitbit ninyo? Imbis na maging masaya ang bakasyon ko, pumapangit pa, nakakainis. Dahil sa mga masasakit na salitang binitiwan ni Jana, hindi na nakapagpigil pa ang ina ni Carl. Sinabihan niya ang dalagita na hindi maganda ang mga lumalabas sa kanyang bibig, na dapat ay matutunan niyang gumalang sa mga taong nakatatanda sa kanya at mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi porket namuhay siya sa karangyaan, may karapatan na siyang matahin ang mga taong kapos. Pero halata namang baliwala lang ito kay Jana. Mas naging matapang pa siyang sumagot. Hindi kita nanay para pagsabihan ako. Ang anak mo ang intindihin mo. Hindi na ngayon pumasok sa school dahil basura ang mga gamit. Huwag ka umusta na mabuti kang nanay. Dahil kung mabuti ka, maayos yung anak mo. Huwag mong magsasalitaan ng ganyan ng nanay ko. Dahil hindi mo alam ang mga sakripisyo na ginawa niya para sa akin. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, huwag kayong paharang-harang sa dinaraanan ko. Okay? Huwag ninyong bahira ng mga dumi ninyong magandang bakasyon ko. Ay! Makalis mo nga! Nakakapikon tayong lahat! Umalis sa harapan nila si Jana. Ngunit hindi maalis ang matalim na tingin ng ina ni Carl. Ngayon lang siya nakakita ng ganun kawalang modo na bata. Alam niyang dapat sa kanya ay pinaparusahan. Hindi dapat pinapalampas ang ganung klase ng ugali. Kinaumagahan, lumabas si Jana para mag-almusal. Sa isang malawak na mesa, naroon ang pamilya nila. Umupo ang dalagita sa tabi ng kanyang ina, kung saan katapat siya ni Martin. Minamalditahan niya pa ang pinsan, ngunit ramdam ng Jana na may nasabi na siya sa kanila. Ano itong nababalitaan ko, Jana? Anong balita? Na may minamalditahan kang staff ng isla. Bakit ganyan ka makipag-usap sa kanila? Tapos, kagabi hindi ka pa raw malunod, sabi ni Martin. Ano bang ginagawa mo, Jana? Pinagsabihan ka na raw ni Martin na huwag na lumabas ng gabi, pero ginawa mo pa rin. Opo. Sinabi ko naman po sa kanya na delikado dahil bago lang kami. Pero nagagalit po siya sa akin dahil hindi ko na po siya anak. Sinabi mo pala talaga? Ang chismoso mo talaga, no? Kalalaki mo tao, ang bilis mo maghatid ng mga balita. Tapos ngayon, sumbong-sumbong ka pa. Hindi ka na lang talaga nanahimik, ano? Nagsabi lang ako kay Tita para alam niya ang nangyayari sa'yo. Munti ka namang mamatay. Mabuti na lang at may natawag akong tutulong sa'yo. Hindi ako munti kang mamatay. May humila kasi pa ako eh. Saka, mukhang nakakatakot dito. Dapat na hindi na tayo nagpupunta dito eh. Kasi kahit ang mga staff dito, kung nakikita niyo naman, mukha silang mga kawawa. Ang babaho kaya nila. Masyado na kasing gabi, kaya nga sinabi ko sa'yo na maaga kang maligo. Hindi ka kasi marunong makinig sa sinasabi sa'yo eh. Kapaligaw mo tao, ha? Tapos mamayang gabi, baka wala nang makakita sa'yo na nalulunod ka dyan. Pasok na ako, Lahat mama. talaga ng isla, may mga ganyan. Kaya nga may paalala na huwag maliligo mag-isa. Tapos nagawa mo pa talaga kung kailan tulog na kaming lahat. Pasalamat ka at naroon si Martin. Isa pa, hindi magandang nalalait ka ng kapwa mo. Ano naman ang ipagpapasalamat ko sa kanya, ha? Ni hindi niya nga ako natulungan nung nalulunod ako. Tapos ang galing niya pa magsumbong. Doon ba ako magpapasalamat? Kasi dahil sa kanya, pinapagalitan ako ngayon. Jana, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Makinig ka nga. Hindi lahat ng bagay ay dapat ikaw palagi ang tama. Ay, nakakainis naman. Nakakawangga naman ang kumain dito. Mamaya na nga ako kakain. Ayoko na rito. Kahit napigilan si Jana ng mga kamag-anak niya, wala siyang pinakinggan ni isa sa kanila. Ginagawa ng dalagita kung ano ba ang gusto niyang gawin. Walang kahit na sino ang kayang kumontra sa kanya. Nag-iisa lang siyang anak, kaya alam niya na lahat ng nanaisin niya ay ibibigay ng mga magulang niya. Habang naglalakad si Jana, napansin niya si Carl na nagbibilad ng mga isda. Dali-dali siyang lumapit dito. Hoy, hampas lupa! Ganyan pala talaga ginagawa mo? Kaya pala nangangang may isda ako palagi. Kung narito ka para manggulo, pakiusap naman. Huwag ang pinagkakakitaan ng pamilya namin. Bakit pa dito sisirain mo? Pinaghirapan ito ng mga magulang ko. Kaya naman namin bayaran yan. Kahit nga
Gusto mo bang bilhin ko ang buhay mo? Napailing na lang ang ina ni Carl habang naririnig ang pang-aalipusta ng dalagita sa kanyang anak. Muli niyang binigyan ng pagkakataon si Jana na maging maayos bago niya ito tuluyang parusahan. Bilang isang ina, kailanman ay hindi niya matatanggap na pagsasalitaan nino man ang anak niya kung paano ito maliitin ng dalaga. Ang mga sumunod na salitang binitiwan ni Jana ang mas nagbigay ng gigil sa kanya. Ikaw ay matanda ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. At isa pa, mas lalo nang nakakaawa magiging anak mo. Tingnan mo nga yun si Carl. Hindi na nga nakapag-aral, naging tagabilad pa ng mga walang kwentang daing na to. Palagi na lang may mabaho dahil nasa mabahong lugar nakatira. Sandali! Tigilan mo yan! Hindi na napigilan pa si Jana na itaob ang pinagbibilangan nila ng mga daing. Dahil sa ginawa niya, kumalat ang mga isda sa buwanginan. Nasayang ang lahat. Nag-iisip ka ba? Bakit mo yan ginawa? Magkano ba yan? Babayaran na lang namin. Ang akala mo kasi lahat na lang kaya mong bayaran. Puro na lang pera ang pinapakita mo. Hindi lahat kayang tapatan ng pera mo, tandaan mo yan. Kaya matuto kang gumalang sa iba. Bakit? Kaya lang din naman ang kailangan ninyo ah. Huwag kailangan magpanggap. Mamaya, pababayaran kayo sa nanay ko. Oh, OMG! Nasira ang buka ko! Hey, nakakainis naman! Tingnan mo, naputol na ang buka ko dahil dyan. Nakakainis naman oh! Sa inis ni Jana ay pinag-aapakan niya ang mga isda. Tapos nito ay agad siyang umalis doon. Nasira ang kabuhayan nila at nasagad na sa galit ang ina ni Carl. Kaya naisipan niyang oras na upang parusahan ang suwail na bata. Inutusan ng ginang ang anak niya na hanapin ang kuko na natanggal sa dalagita kanina. Sa kabilang banda naman, nag-aalala pa rin si Jana sa naputol niyang kuko. Nasira na ang ganda ng kamay niya, kaya mas lalo siyang nakakaramdam ng inis kay Carl. Ang malas naman nagtala ako sa lugar na to. Paano? Nandito ang mahal sa buhay ko. Kung hindi lang dahil sa mga mahal ko sa buhay eh. Pero dapat kasi hindi na kami dito nagpunta. Sana mas masaya pa. Jono! Jono! Tinatawag ka na ni Tito! Oh, bakit na naman? Babalik na raw tayo sa bahay! Oo, bilis naman. Dalawang araw pa lang tayo dito. Hindi ko pa nga nagagawang magsaya rito, ano? May ginawa ka siguro, kaya papauwi na tayo. Ako pa talaga? Ikaw itong may ginawa. Nagbayad si Tita daw sa mga isda na sinira mo. Kawawa naman yung mga nagtatrabaho. Nagagalit nga si Tita. As if naman kabawasan sa pera namin. Ang mura lang ng ibabayad doon, no? Nagtungo ang dalawa sa mga kamag-anak nila. Tunay nga na aalis na sila dahil nakaimpake na ang kanilang mga gamit. Bakit naman po aalis na tayo? Eh, gusto ko pa pong magsaya dito. Hindi na nakakabuti sa'yo ang pagstay dito. Nakakaawa ang mga tao sa paligid mo. Ano ba naging pagkukulang ko para lumaki kang suwail? Naibigay ko naman sa'yo ang lahat ah. Mami, wala naman kasing problema eh. Bakit kasi hindi mo hayaan ang mga hampas lupa na yon? Bigyan mo lang sila ng kaunting pera, mananahimik na yung mga yan, ano? Ganun na naman kadali yun, di ba? Pera lang ang kailangan nila. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Ang hirap mong makisama sa mga tao, anak. Hindi maganda yung ganyan. Matuto ka naman na makaramdam sa mga taong nasa paligid mo. Para naman sinasabi mong ako ang mali rito, na ang dami kong kasalanan nagawa, kahit na ang totoo, wala naman talaga. Pag-isipan mo ang mga lumalabas sa bibig mo, Jana. Hindi ibig sabihin na iniisip mong tama ka. Ayun na nga ang tama. Ewan ko, hindi mo rin naman ako pakikinggan eh. Makaalis na nga. Umirap lang si Jana bago siya sumunod sa mga kamag-anak niyang naghahakot na ng mga gamit sa bangka. Wala na rin naman siyang magagawa. Habang nasa bangka sila, nakita pa ni Jana si Carl at ang nanay nito na nakatanaw sa kanya. Inirapan niya lang ang mga ito na para bang sila pa ang may kasalanan kung bakit naudlot ang bakasyon nila. Malapit nang gumabi nang makarating sila sa bahay. Pagkarating nila ay dumiretso si Jana sa kanyang kwarto. Ano yun? Ba't ang lasa naman ang kwarto ko? Mami! Mami! Bakit ang baho sa kwarto ko? Parang nangangamoy isda? Nakakagili? Palinisan natin to, Mami, ha? Hindi ako makakatulog kung ganito ang amoy ng room ko. Nangangamoy isda?
Hindi naman kwarto mo ang nangangamoy isda. Ikaw ang malansa, anak. Baka dahil yan sa tinapon mong isda kanina. Maglinis ka na muna. Galing tayong dagat, kaya baka yun ang nadala mo. Ew! Nakakadiri talaga ang amoy ng isda, no? Inamoy ni Jana ang sarili niya. Nag-iba pa ang mukha niya matapos na maamoy ang lansa ng balat niya. Ilang saglit lang din ay naligo na siya. Habang nagbabanlaw siya, napansin niya ang bitak sa kanyang balat. Para itong mga kaliskis ng isda. Marami nito sa binti niya. Sa takot niya, agad siyang napatakbo palabas. Mami! Mami! Tingnan mo nangyari sa ulit ko! Mami! Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ba natataranta ka? Mami! Tingnan mo ang ulit ko! Nagbibitak-bitak siya! Parang may mga kaliskis sa walang isda! Ano to, Mami? Ayoko ng ganito! Nakakadiri! Paano ako papasok sa school kung may ganito ako? Ayoko ng ganito, Mami! Yuck! Magbihis ka na at dadaling kita sa ospital. Saan ka pa balik punta at nagkaganyan ang balat mo? Wala ka bang ibang nakain sa isla? Wala akong ibang kinain. Kung ano lang inihanda nyo, yun lang. Mami, ayoko magkaganito ang balat ko. Ang pangit niya. Ang hapdi pa. Aray! Tara na, bilisan mo! Dali-dali rin naman na nagbihis si Jana para magtungo sila sa ospital ng kanyang ina. Umiyak na rin si Jana dahil pakiramdam niya ay pinagdidirihan siya ng mga tao. Para bang nagsusugat ang katawan niya, ngunit humuhugis ito na kaliskis. May mga pagkakataon pa na naaamoy niya ang sarili niya. Para bang malansang isda na nangangamoy na rin. Hindi kayang tanggapin ni Jana ang mga nangyayari sa kanya. Lalo pa at maarte siya. Kahit nga maliit na sugat ay hindi niya kayang palampasin. Paano pa kaya ang ganito kalala? Nakakaramdam din siya ng hapdi sa pagdampi ng hangin sa balat niya. Sinuri ng doktor ang balat ng dalagita. Sinubukan kung nagkaroon nga ba siya ng allergy, pero wala siyang nakuhang tamang sagot. Tinanong din kung kailan ba ito nagsimula o kung may nakain siyang malansa. Wala naman siyang nakain na malansa. Wala rin naman siyang allergies. Tapos kahapon, wala din naman akong napansin na sugat sa kanya. Kanina lang nagkaganyan ang balat mo, hindi ba? Kanina ko lang po napansin nung naligo ako. Kasi kahapon wala naman akong ganito, Dok. Gamutin niyo na po ako. Ayoko na bumaka akong nakakadiri. Ano niyo naman? Nagnanahala pa siya, oh. Tapos ano ba tawag tingnan? Ang sakit at di pa. Nagbigay ng reseta ang doktor. Iinumin ni Jana ang gamot at kailangang maobserbahan kung gagaling ba siya matapos ang isang linggo. Umuwi sila ng bahay na walang humpay sa pag-iyak si Jana. Pakiramdam niya ay isa na rin siyang nakakadiring tao. Hindi siya papasok sa eskwelahan kung hindi ito gagaling. Ayaw niya magmukhang nakakadiri sa mga tao sa paligid niya. Kilala siya bilang isang maganda at malinis na babae. Kaya paano niya matatanggap na makikita siya ng mga tao na ganito? Ipahid na muna natin ito mga gamot, anak. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Baka mamaya naman nakabati ka doon sa isla. May mga ginawa ka ba kakaiba? Magsabi ka ng totoo, anak, para naman matulungan kita. Hindi ko na alam ang gagawin. Wala naman yun, Ate. Baka mamay ginagawa ng masama sa akin si Carl. Oo,